Bakit hindi siya namamatay? Tanong nito habang nakaturo kay Logan. Sa puso siya tinamaan. She sighed. Kasi mutant siya. Hindi na niya na-e-enjoy ang pinapanood dahil kailangan pa niyang sagutin ang bawat katanungan ni Rio. Imbis na mainis ay natatawa na lang siya rito sa tuwing brutal ang napapanood nito. Pinapanood niya ang bawat ekspresyon nito at aaminin niya kung gaano kaseryosong pinapanood nila ay hindi niya napigilang matawa. At lalo siyang natawa nang magtago ang binata sa likod ng isang upuan. Ano ginagawa mo? Nagtatago. Bakit? Baka madamay ako. Mahirap na. Sagot nito, saka nag-angat ng tingin sa kanya. Magtago ka rin, baka madamay ka. She laughed. Lumabas nga kayo kung tatawa lang kayo. Anang boses ng naiinis na babae. Tumayo siya at humarap sa lahat. Pasensya na po. Sambit niya saka nagbaba ng tingin kay Rio. Labas na tayo. Pero hindi pa tapos. Sige ka, baka matamaan ka. Pananakot niya, dahilan para aligagang tumayo ang binata. Tara na. Ito na rin ang naunang naglakad palabas na natatawang sinundan naman niya. Malakas na napabuntong hininga ang binata. Animoy nabunutan ng tinik. Alam mo, hindi ka pwedeng maging sundalo. Bakit? Kasi dun palang takot ka na. Paano pa kaya kung totoong gera na? Naranasan ko na yon. Saan? Kunot noong tanong niya. Sa'yo. Di ba ginawa mo kung praktisan mo? Ipinato mo pa yung mansana sa ulo ko at hindi ka tumigil hanggat hindi mo yun natatamaan. Naalala mo pa yon? Oo naman. Sambit nito. Sa'yo ko kaya gawin yun para malaman mo kung anong pakiramdam ko ng mga oras na tinututok mo sa akin ng baril. Nanginginig kaya ang mga tuhod ko. She chuckled. Scaredy cat. Ano? Halata sa boses ng binata na naiinis ito sa kanya. Pwede bang umuwi na tayo? Gusto ko nang magpahinga. Okay. Aniya, nauna siyang naglakad dahil ayaw niyang maunang binata sa kanya. She doesn't want to feel small. I-cancel mo na lahat ng lesson ni Rio. Saad niya sa assistant niyang si Limuel. Nang makarating sila sa hotel room ay naabutan nila ang dalawa. He won't be needing it anymore. Bakit ho, senyorita? Ako nang magtuturo sa kanya, baka kasi mailang siya sa iba. I want him to trust no one but me. Okay, senyorita. How about everything we bought, miss? Tanong naman ni Josh. What am I gonna do with them? Give it to me and I'll give it to him later. Bumaling siya sa nakasaradong pinto kung nasaan ngayon ang binata. Masyado ata nating na-pressure si Rio. Halata naman, senyorita eh. Ani ni Liam. Kapansin-pansin na, hindi siya natutuwa sa mga ginawa namin sa kanya. We are very sorry, miss. I feel like we failed you. She heaved a sigh. Hindi naman kasi niya kinamulatan ng ganon, kaya naiintindihan ko kung hindi siya natuwa. We just try to dress him up to be a better person. It's okay if we failed. I didn't hope much anyway. Kung ganon, senyorita, ay may ipag-uutos pa ba kayo? Umiiling siya. Wala na, makakaalis na kayo. Thank you for your service. I appreciate it. You're very much welcome, miss. Umalis ang dalawa at naiwan siya sa sala. Nang mabagot siya ay tumayo siya saka nagtungo sa harap ng nakasarang pinto. Dahan-dahan niyang binuksan ang doorknob, saka tinulak papasok. Hindi niya gaanong binuksan ang pinto. Sumilip lang siya roon at nakita niyang binata na mahimbing na natutulog sa malambot na kama. Nakikita niya sa mukha nito na payapa itong natutulog. Animoy walang problema. Mapait siyang napangiti. Wala naman talaga siyang problema, Nat. Ikaw lang naman ang meron. Bulong niya sa sarili. Isinara niya ang pintuan saka siya naglakad patungo sa kanyang sariling silid. At tulad ng binata ay natulog siya. Ngunit hindi kasing payapa nitong pagtulog niya dahil pati sa panaginip ay hindi siya tantanan ng problema niya. She dreamed of everything. Her grandfather, her father, and the mistress and above all, her deceased boyfriend. Kaharap niya ang mga ito. Imbis na bumangon upang magising, ay hinayaan niyang lamunin siya ng masamang panaginip na yun. Sinalubong niyang nanlilisik na mga mata ng kanyang lolo, ang kanyang nakangising ama. At kabit nitong tatawa-tawa at hindi naman niya makita ang mukha nito. Pati na rin ang namayapa na niyang kasintahan na naninisi ang tingin sa kanya. I am very disappointed with you, Vanessa.
Galit na sabi sa kanya ng kanyang lolo sa panaginip niya. From now on, you are not my granddaughter. Iiwan ko na ang ina mo, Vanessa. Sasama na ako sa kanya. Ani naman ng kanyang ama. Bakit mo ako hinayaang mamatay, Nat? Kasalanan mo kung bakit ako namatay. Hindi siya natinag sa mga yon. She faced them like how she faced all of them. Kahit nasa puso niya ay natatakot siya. Lahat ng yun ay kinatatakutan niya. Takot siyang madismay ang lolo niya sa kanya. Takot siyang iwan sila ng kanyang ama. At takot siyang masisi sa pagkawala ng dati ng kasintahan. Takot siyang paulit-ulit na maging bangungot yun sa kanya. Takot siyang, Vanessa, isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan niya. Hinanap niya iyon at umangat ang kilay niya nang makita si Rio na matiim na nakatingin sa kanya. Sa unang pagkakataon dumalaw ito sa panaginip niya. Rio, inilahad nito ang kamay sa kanya. Do you trust me? Ha? Hindi siya makapaniwala na nag-i-Ingles ito sa panaginip niya. Tuwid na tuwid. Do you trust me? Pag-uulit nito. Kung oo, ay tanggapin mo ang kamay ko. Ilalayo kita sa bangungot na to. Paano? Pagak siyang natawa. Rio, matagal ko nang dala ang mga ito. Bago, do you trust me? Madiin itong pag-uulit. Hindi mo kailangan magtanong. Tanggapin mo lang ang kamay ko. Nagbaba siya ng tingin sa nakalahad nitong palad. At kahit na naguguluhan at hindi siya sigurado ay tinanggap niya iyon. Nang maglapat ang kanilang mga kamay, ay bigla siyang nagising. Bumangon siya. Hinawakan niya ang kanyang dibdib kung nasaan ang kanyang puso dahil naging mabilis ang tibok ng puso niya. Anong ginagawa niya sa panaginip ko? Tanong niya. Salubong ang kilay ng binata habang nakatingin ito sa mga pagkaing nasa harap nito. Maging sa mga kubyertos na nasa harap nito ay kinukunutan na rin ang noon nito. Alam niyang hirap itong kilalanin ng bawat kutsarang naroon. Hindi ito makakain dahil hindi nito alam kung ano ang gagawin sa steak na nasa plato nito. She decided to eat at the restaurant outside Makati. Meron kasing nirecommend sa kanyang pinsan niyang si Saiden na isang restaurant na masarap daw ang pagkain. Yung nasa pinakauna ay siyang gagamitin mo pang kain. Yung pumapangalawa ay para naman sa soup at yung pinakamaliit ay para naman sa dessert. Yung kutsilyo naman nakatahi ng tinidor ay para sa steak. Tumayo siya at umikot patungo sa likuran ng binata. Sa kanya kinuha ang tinidor at ipinahawak niya sa kaliwang kamay ng binata. Gamitin mo to para ipantusok sa karne. Kinuha naman niya ang steak knife at ipinahawak ito sa kanang kamay ng binata. Ginagamit naman to para hiwain mo sa maliliit na piraso ang karne. Hawak niya ang dalawang kamay ng binata at iginigiya ito sa tamang paggamit. Just like that. Salamat. Ako na lang siguro. She chuckled. Oh, bakit nauutal ka? Yung dibdib mo nasa likuran ko. Napakurap siya saka tumingin sa katawan nila na ngayon lang niya napagtantong magkalapat. Oh, sorry. Mabilis siyang lumayo sa binata. She was wearing a black off-shoulder dress. Nakita ang cleavage niya. She just tied her hair up and put just a foundation and lipstick. A locket that her grandfather gave to her as a present. Nagmukha siyang babae sa suot niya. And of course, Rio. Kinailangan pa niyang piliting ipasuot sa binatang Gucci na siya mismong pumili para sa binata. Muntikan na nga niyang itali ito para maayos niyang buhok ng binata. And thank God, she fixed it. Nagmukha ring tao ang binata. Hindi mapaghahalata ang taga-bundok ito. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung magsitinginan sa kanilang mga taong nasa loob ng restaurant. Lalong-lalo na ang malagkit na tingin ng ibang kababaihan kay Rio. She felt like she hit the jackpot knowing that she's with someone who wants by everyone. Bumalik siya sa kanyang upuan at takmang kukunin na rin ang steak knife nang mapansin ang matiim na tingin ni Rio sa kanya. Bakit? Tanong niya. Wala ka bang mas matinong damit kesa dyan sa suot mo? Nagbaba siya ng tingin sa kanyang suot. Saka muling nag-angat kay Rio. Anong problema sa suot ko? Hindi naman basahan Nagsalubong ang kilay ng binata. Hindi ko sinabing basahan, pero kulang ang tela. Nakikita ang dibdib mo at hindi ako komportable dahil pinagtitinginan ka ng ibang kalalakihan dito. Ang tanga naman ang nakaisip ng damit na yan. Angil nito na ikinatawa niya. Hindi ba niya alam na babae ang magsusuot niya at may dibdib?
Hinayaan na lang niya ang binata dahil natutuwa siya kahit papaano ay may lalaki pa palang may respeto sa babae. Hindi nga rin niya alam kung bakit yun ang isinuot niya. Basta ang alam niya ay gusto lang niyang mapansin siya ng binata. Gusto niya ay ma-attract ito sa kanya. She just want to impress him. Pero mali ata siya dahil ibang pinakahulugan nito sa suot niya. Let's just enjoy the night. Aniya saka kinuha ang wine glass. Kinuha nito iyon at inangat tulad ng ginawa niya. Cheers! Chano? She laughed. Wala. Pagkatapos nun ay kinain na nila ang steak. Kapansin-pansin na madaling nakuha ni Rio ang tinuro niya. Kaya mabilis nilang natapos yon. Bakit walang kanin? Hindi kailangan yun sa restaurant na to, Rio. Pero depende sa order mo. Uuwi na ba tayo? Tanong nito habang pinupunasan ng bibig. Hindi pa. May main course pa at dessert. Appetizer pa lang ang kinain natin. Hindi na nagtanong ang binata, basta tumango na lang ito. Akmang sasenya siya sa waiter, nang hindi inaasahan ay mahagip ng kanyang mga mata ang kanyang ama at isang babae na hindi nalalayo sa kanyang edad. They went into the opposite side. Umupo ang kanyang ama patalikod sa kanila, kaya naman malaya niyang napag-aralan ng babae. At hindi na niya kailangan pang magtanong kung sino yun sa buhay ng ama niya. All she could think is that she is the mistress. A gold digger and a tramp. That's how she described the woman. Kahit maganda ito ay base sa kilos nito ay makikitang wala itong disiplina sa sarili. Walang breeding at mukhang mapagmataas, kahit hindi naman mayaman. She's wearing a heavy makeup, a lot of jewelry around her neck, wrist and a ring. All of it are shimmering in gold. Her hair are curled and brunette. Tumayo ito at nagpunta sa restroom. Excuse me, tumayo siya. Dito ka lang. Hindi na niya hinintay pang magsalita ang binata at naglakad siya palapit sa nakaupo niyang ama. Umupo siya sa iniwanang silya ng babae. Hi, Dad. Baka sa mukha nitong pagkagulat at pasimpleng tumingin sa pintuan ng restroom. Saka nito muling ibinalik sa kanya. Hindi pa rin ito nakakabawi sa gulat. Kumunot ang noo niya. Oh, bakit para kang nakakita ng multo? It's me, your daughter. Anak. What are you doing here? Tinuro niya ang table kung saan sila nakaupo ni Rio. I have a date. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Are you alone? Inosenteng tanong niya. Can I eat with you then? No. Putol nito sa kanya. Why not? May business meeting ako. Hindi na niya kailangang hulihin ang mga mata nito dahil alam na niyang nagsisinungaling ito. Umangat ang sulok ng labi niya. Oh, this is gonna be fun. Sige lang, Dad, magsinungaling ka lang sa akin. Masaya akong makinig sa kasinungalingan mo dahil alam kong totoo. Okay. Hey! Mula sa likuran niya ay narinig niya ang boses ng babae. Excuse me? That's my seat. The woman is trying hard to put a good accent, but she failed. Halatang nag-i-Ingles-Inglesan lang ang babae. Nag-angat siya ng tingin sa babae. Oh, is it? I'm sorry. Ikaw bang ka-business meeting niya? Turo niya sa kanyang ama. Hindi niya sinabing ama niya ito. Anong Glenda. Pigil ng kanyang ama. Mula sa gilid ng kanyang mga mata nakita niyang pagkabahala sa mukha ng kanyang ama. Let's do our meeting. Vanessa, umuwi ka na. Siya bang babae mo? Ani ng babaeng nagngangalang Glenda na ikinagulat niya. Tuloy ay natuon sa kanilang atensyon ng ibang taong naroon. Glenda. Gusto kong malaman. Asik nito habang matalim ang tingin sa kanya. Ikaw bang babae niya? Kaya minsan lang siya makapagpakita sa akin? Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Mas maganda naman ako sa kanya eh. Napamaang siya sa huling tinura nito pero hindi niya yun pinatulan. Pinanood lang niya ang babae na tumalak at mag-eskandalo. Ipinagpipilitan nito na siya ay babae ng ama niya. Glenda, hindi ko siya babae. Sabi ng kanyang ama. Ano nga? Mula sa gilid ng kanyang mga matay nahagip niya ang isang waiter na papalapit sa gawin nila. At may dalang tray na may 2 wine glass na may laman. Hindi nang dalawa napansin ang pagtayo niya upang salubungin ng waiter. Excuse me, saang table ito? Kay Mr. Apostol po, miss. Okay, kinuha niya ang isang baso. I-charge mo na lang sa pangalan kong isang to.
Hindi na niya hinintay pang sumagot ang waiter. Hinarap niya ang babae na nagwawala pa rin. Saka niya isinaboy sa mismong mukha nito ang wine. Dahilan para mapahiyaw ito sa gulat. Matalim ang tingin na ibinigay niya rito. At kung nakamamatay lang yun ay hindi siya magsasawang ibaon ng paulit-ulit yun sa babae. Gusto mong malaman kung sino ako sa buhay niya? Well, tell you what. I am his daughter. Napangisi siya nang makita ang panlalaki ng mga mata nito at umawang ang labi sa gulat. Ako lang naman ang bunga niya at ng mami ko. And you? Who exactly are you in his life? Ah, you are his mistress, kabit, kalagkaren, bayaran, hostess, gold digger, ahas, anay. Lahat na yata ng pwedeng itawag ay nasabi na niya rito. Ano pa? Dinuro niya ito. Wala kang karapatang sigawan ako o mag-iskandalo dito dahil kahit kailan wala kang karapatan. Nat, pigil sa kanya ng kanyang ama pero hindi niya yun pinansin. Nakatingin. Kung umakto ka parang ikaw ang asawa. Parang ikaw ang pamilya na niloloko ngayong kami yun ng mami ko. Anong pinaglalaban mo? Tinaasan niya ito ng kilay. Kabit ka lang naman. Umugong ang bulong-bulungan sa paligid at lahat ng mga taong naroon ay nanunuya ang tingin sa babae. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman kayo paghihiwalayin. But prepare for the consequence. You have no idea who you are messing with, bitch. Nakita niya ang pagngisi ng babae. Kahit naman paghiwalayin mo pa kami, hinding-hindi niya ako hihiwalayan. Kasi buntis ako. May pananagutan siya sa akin. Para siyang lobo na naubusan ng hangin sa narinig. Nanlamig ang buo niyang katawan at nawalan ng lakas. Pero pinanatili niyang diretso ang kanyang tindig. Magkakaroon ka na ng kapatid. Surprise! Glenda, hindi makapaniwalang lumapit ang kanyang ama sa babae. Sinabi ko sa'yo na magpiyos ka. Gusto kong magkaanak sa'yo. Gusto kong magkaroon ng papel sa buhay mo. Bumaling ito sa kanya saka tumawa. Oo, alam kong may asawa siya. Pero sabi niya, hindi naman niya mahal. Alam ko, secure ako sa kanya. Secure? Sarkastiko siyang natawa. Sa akin, secure ka ba? Nagbaba siya ng tingin sa tiyan nito at doon mas umusbong ang galit niya. There is a baby on that woman's womb. Kadugo niya at hindi niya ito tanggap. Hindi siya magkakaroon ng kapatid sa labas. Never. Nawala ang lahat ng emosyon sa mukha niya habang nakatingin sa tiyan nito. Saka umangat sa kanyang ama. Itago mo sila sa akin. Baka kung anong magawa ko. Not. Don't you dare, she said between her gritted teeth. Her eyes were shooting daggers. You are not my father anymore. Huwag na huwag kang lalapit sa akin at tawagin ako sa pangalan yan. Dahil hindi ko maipapangako sa iyong magiging kalmado ako. Magsaya kayo ng kabit mo. Wala na akong pakialam. Naglakad siya at iniwan ang dalawa na nakatayo at hindi pa rin malaman ang gagawin. Tinawag niya si Rio pagkatapos ay nagbayad na sila at umalis sa restaurant na yon. Buong biyahe ay tahimik lang siya. Nakatanaw siya sa labas ng sasakyan at hindi niya nilingon ang binata na nasa tabi lang niya. Mabuti na lang talaga at nag-hire sila ng driver ngayon dahil hindi niya alam kung makakapagmaneho siya ng maayos. Walang imik siya nang makababa rin siya ng kotse at makapasok sa hotel kung saan sila naka-check-in. Good evening, ma'am. Bati sa kanya ng staff na nakasalubong nila pero hindi niya yung tinanguan o kahit nginitian man lang. Naghari ang katahimikan sa kanila ni Rio nang makapasok sila sa elevator at tanging tunog lang ng elevator ang tanging naririnig nila. Humalukip-kip siya sa gilid at hindi pa rin tinatapunan ng tingin ng binata. Vanessa, tawag sa kanya ng binata at basag na rin sa katahimikang namutawi sa kanila. Huwag mo muna akong kausapin, Rio. Alam mo bang mas mainam na pag-usapan ng problema kaysa kimkimin? I don't need your opinion. This is my life, not yours. Alam mong wala akong maintindihan sa sinasabi mo. Exactly. Hindi mo naman maiintindihan ang gulo ng buhay ko. Dahil wala ka naman ng mga panahong nagkakagulong pamilya ko. Pasensya na. Napapahiyang tumungo ang binata at dahil doon ay nanikip ng bahagya ang dibdib niya. Hindi dapat niya dinadamay ang binata sa galit niya. But what she can do? Sumasabay ito sa galit niya. Bumukas ang elevator at mabilis siyang lumabas. Hindi na niya hinantay pa ang binata. At bago pa niya mabuksan ang pinto ng room nila, ay bigla uli itong nagsalita.
Vanessa, tawag nito sa kanya. At kahit na brusko iyon at nakakatunaw sa sobrang sarap pakinggan, ay hindi pa rin ito nagawang ibsan ng galit niya. Pagalit niyang ibinaling ang tingin sa binata. Ano? Do you trust me? Natigilan siya sa tinuran nito. Hindi makapaniwalang nasabi nito iyon sa kanya. Yun yung sinabi nito sa panaginip niya. Yun ang dahilan kung bakit nagising siya sa bangungot niya. Ang mga tingin nito'y parehong-pareho sa panaginip niya. Ha? She couldn't found the word other than that. Mas lalong tumiim ang tingin nito sa kanya. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Nagsimula itong humakbang ng malalaki, kaya naman mabilis itong nakalapit sa kanya. Sa sobrang lapit nito ay halos mapugtuna ang hininga niya. Do you trust me? He whispered. Gamit ang dalawang kamay ay sinakop nito ang pisngi niya. Saka nito yun hinaplos. At doon lang niya napagtantong may luhang tumulo na pala sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung kailan siya umiyak. But the way Rio coved her face and wiped all the tears in her face through her eyes brings back all the emotion and melting the anger away. Another tear escaped, and she knows she's hurting and in pain inside. Mas gusto kong nakikita kang nagagalit kaysa umiiyak ng ganito. Nasasaktan ako. Hindi ko alam kung bakit, pero yun ang totoo. Alam kong wala sa lugar ang mga sinasabi ko, pero gusto kong malaman mo na nahuhulog na ako sa'yo. Rio, do you trust me? Kung magtitiwala ba ako sa'yo, paano mo maaalis ang galit na nararamdaman ko? Paano mo ako matutulungan? Lahat ng takot na nararamdaman ko, lahat ng... Hindi na niya natapos pang sasabihin. Nang mapasinghap siya dahil sa paghapit sa kanya ni Rio palapit. Hindi na rin siya nakapalag ng sakupin nitong labi niya. Hindi rin niya nagawang iproseso yon dahil natuon ang isip niya sa nakalapat nilang mga labi. When Rio kissed her, she felt 1,000 of voltage in her every vein. Her heart fluttered in a very weird and unusual feeling, and it's beating fast. She lost. She doesn't know what to do, but to accept his kiss and answer it with absolute passion. Naging malalim ang halikang iyon nang isandar siya ni Rio sa pader, kaya naramdaman niya ang lamig ng pader. Magkalapat ang kanilang katawan at ramdam niya ang ibabang parte ng katawan ni Rio.